Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Ito na yung last or fish pan na tinaniman ko mga ka-farm. So ito na yung resulta. 3 weeks na to mga ka-farm simula pagtanim. So yan, tingnan nyo. Kung may napapansin kayo, mayroong mga tawag dyan, mga leaf folder. Pero carry lang yan mga ka-farm. So dito tayo sa isa. Yung dalawa kong fish pan pala ay tinaniman ko ng palay. Dahil sa malakas yung banta ng init. Okay lang yung sana kung flowing yung ano natin, source of waters, kaya yun. Pero dahil hindi flowing, magastuhan tayo ng krudo, kaya yan, tinaniman ko muna. So ito na yung i-harvest ngayon mga ka-farm. Yan na. Tingnan nyo. Diba? Maganda sana. Tapos ano lang yun, ano lang to mga ka-farm, mga tira-tira. Mga tira-tira sa daga. Yung kulay hindi talaga yan maisama or maisabay. Dahil sa grabe pa, sobrang hilaw pa yan mga ka-farm dahil sa yan. Dahilan yan ng daga. Yan. Kaya tingnan nyo. Diba? Maganda yung ang kanyang close up natin guys. Kanyang butil. Maganda yung kanyang butil. Ito. Tingnan nyo. Malinaw na malinaw mga ka-farm. Ito talaga yung panahon na gusto sa mga palay. Panahon na yung palay natin ay talagang meron tayong makikitang green leaf hopper, pero huli na yan mga ka-farm dahil ngayon ang anihan na to sa ating palay. So di ba ko magkasabay kasi yung kapag maganda yung panahon, siyempre maganda yung ipakita sa atin sa palay. Kaya nagdidepende din yan kung maganda din yung variety na ating pinipili. Ang variety pala nito, kung magtatanong kayo guys, is Bigante Plus. So hybrid variety. So yung mga hybrid variety talaga ay magbigay talaga yan ng depende na lang sa pagpapakain din. Kasi kung hybrid naman ang itatanim natin tapos hindi tayo marunong magpapakain ng abono, wala ding magagawa yang si hybrid mga ka-farm. So tingnan niyo, di ba? See. Maganda yung kanya napakalinaw. Yan ang natural na talaga. Natural na, hindi ko yan sino-zoom in. Di ba? Yan. Makikita nyo yan sa kanyang, hindi naman masyado may kakapalan nito mga ka-farm yung palay ko ngayon. Pero makikita nyo yung kanyang quality sa pinakita niyang bunga. Di ba? Basta puro lang to piplex ko sa inyo mga ka-farm, at saka yung damage sa damage sa daga. Dito puntahan, balik tayo sorry. Babalik tayo doon sa ibabaw. Pakita natin yung kabuoang ikot, pero dito lang muna tayo. I-close up muna natin tong area talaga na damage sa daga, na hindi muna sa ngayon maani or mapakinabangan sa ngayon. Aywan ko kung makukuha pa to, kasi kapag ma-harvest na to mga ka-farm, bihira na lang to makuha. Kasi yan, katulad yan mga ka-farm, di ba dito lang ang naitira sa gilid. Yan, kaya grabe talaga, kawawa talaga kami mga farmer. Halos lahat ito guys, tingnan nyo. Yan, makikita nyo. Dahilan yan sa daga. Hindi tayo hindi tayo madismaya sa sa pinakitang butil ng palay. Maganda naman yung butil. Tingnan nyo, di ba? Maganda yung kanyang butil, or mataas or mahahaba yung mga panicole nila, dahil sa variety naman din yun mga ka-farm.
Kaso apektado ang ating palayan sa daga. Dahilan yan sa nung nakaraang 2 buwan nung nasa ano pa lang to, booting steed ba? Oh, simula starting of PI and booting stage hanggang ngayon talaga ay inaatake talaga ng daga. Grabe talaga yung daga mga ka-farm. Dahilan yan sa pagtaas ng tubig, Agusan River. Lumaki siya at hindi natin napigilan. Kaya ito dito sa Caraga region marami talaga. Dahil mga ka-farm, medyo malapit tayo sa bundok. At marami pang mga punong pwede mapagtirahan ng mga daga, lalo na dito sa gilid ng dike. Pero dito hindi naman masyado malaki ang damage. Every time nga magtatanim kami dito, hindi naman masyado malaki yung damage. Sa ngayon lang kasi lumaki yung Agusan River. Yung mga yung kumakain or pumipinsala sa aming palayan is yun, mga dayuhang daga. Dayuhang daga na apektado din sila sa tawag diyan sa baha, tubig Agusan River. Kaya hindi naman tayo makapagsisi mga ka-farm dahil linahat naman linahat naman yung damage. Yung iba nga ay hindi naka-recover at nalalantat, nabubulok. Kaya dito, may damo. Yan, may damo tong natin dito area, isang area. Kaya yan. Yung fish pan, balik tayo dito mga ka-farm. Yung fish pan ay tinaniman ko na lang muna dahil natatakot tayo sa banta ng El Nino. Dahil iba talaga yung fish pan kumpara sa fish kids. Ang fish kids ay pwede namang mag-stock tayo ng tilapia dahil yung fish kids ay hindi naka-permanente yung tubig. Katulad ng fish kids doon sa lake, labas-pasok yung tubig sa lake kapag lumaki naman din si Agusan. So mayroon talagang parang hindi permanent yung kaniyang tubig. Kasi labas-pasok yung tubig. Unlike dito sa aking fish pan is talagang masayang naman ang tubig kung i-drain natin tapos magbago ulit. Napakamahal pa naman yung tawag diyan. Mahal pa naman yung crudo or gasolina. So ito mga ka-farm, mayroon tayong makikita diyang mga greenly. Sanhi ayan ang sa tawag diyan. Sa daga pa din. Bawat kahon mayroon talagang ambag si daga. Kaya no choice tayo mga ka-farm. Kailangan talaga natin 'to. Kailangan na natin 'tong ipa-harvest dahil sa baka darating naman din yung ibang umaatake daw sa ngayon yung si armyworm or cutworm. Mas lalong ma-damage or masayang tong palay natin kung makapasok dito sa ating area si armyworm at cutworm. So paikot lang tayo dito mga ka-farm. Diretso na tayo nagtingin sa bagong tanim. So kailangan na itong patubig na naman. Kailangan to patubigan dahil sa medyo nang may bitak-bitak na pero nasa baba naman tong area to. Hindi naman problema. So hanggang dito mga ka-farm, iyang na lodge na yan ay apektado yan sa meron din nakapasok sa atin na tawag diyan, yung BPH or brown plant hopper. Yan, mayroon nakapasok. Yung sanhi na yan yung pagkatumba. Hindi naman masyado madaling matumba tong klaseng variety to. Pero dahilan yan sa nasipsip na lahat yung juices or yung mga liquid ng sa tanim. Kaya lupaypay yung tanim at saka magto-turn into mga wilted na yung mga tanim kapag syempre naubos na yung kanyang juices sa tanim. Kasi sucking insect yan ng brown plant hopper. Sinasap niya yung lahat ng juice sa plant, or in Bisaya kusog manuyop or kusog musupsop ang
kining brown plant hopper o green leaf hopper. Ang green leaf hopper naman siya yung insect vector or tagadala ng sakit na tinatawag na tungro. Kung maraming tungro dyan sa inyong lugar, syempre magkakaroon din niya ng tungro yung area nyo. Pero so far wala naman dito sa Caraga region na damages sa tungro. Kaya hindi tayo syempre makulbaan in Bisaya. So ito naman ay late atake na to mga ka-farm, pero ito yung tawag dyan, ito yung atake ng leaf streak or mga Santomonas campestris oryzicula or PB oryzicula. So yan, sakit ito mga ka-farm. Unang atake sa leaf streak yung last na dahon or yung tinatawag na flag leaf. Yung flag leaf ay yun ang isa sa pinaka-importanting dahon dahil sila ang last na dahon at sumasala at talagang sila yung makita sa araw. So, importanteng dahon na kailangang alagaan talaga. Lahat naman ng dahon ng palay ay kailangan alagaan, pero ang grabe ang mataas na responsibility nila yung pinakalas na dahon. Responsible sila sa yung pinakalas na dahon is responsible sa pag-create or siya talaga yung mga ka-farm, taga luto para makabuo ng bigas sa bawat butil. Kaya kailangan nating alagaan, pero hindi na to siya worried mga makaka-farm dahil alam nyo late na atake na tong sakit na ito. Pero mayroong posibilidad mga ilang porsyento na pwede ito maibalik na sakit dahil siyempre hindi natin naagapan sa ganitong imbis na ito yung ibang lahing variety na inilaan ko para for the next cropping, pero hindi ko na lang, isali ko na lang to sa commercial or ipagiling. Gawing bigas na lang to mga ka-farm dahil wala na to sa standard or sa quality na pwede nating itatanim. Dahil nakita na natin na medyo na na siya, na ang tawag dyan, apektado na to sa ganitong sakit. So kailangan hindi na natin to ibalik sa pagtatanim sa next cropping, next planting. Kasi meron na tayong nakikitang sakit, pero bakit pa natin to itatanim? So una natin gawin kung gusto natin na high yield variety is i-consider natin tong siyempre sakit, number of days sa maturity. Lahat ng mga agronomic data ay kailangan alamin natin mga ka-farm. Kung ilang araw ba siya bago ma-harvest. Yan. Tapos saan siya susceptible, anong klaseng sakit, at anong klaseng mga mabango siya or susceptible sa mga insekto, mga ganyan. Kailangang alamin natin ang buong agronomic data sa bawat tanim, sa bawat variety pala. Kaya ito mga ka-farm is maganda sana to ibalik dahil high yield dito na variety. So yun lang mga ka-farm, basta wag na nating ibalik to dahil mayroon na tayong nakitang sakit. That's it. Thank you so much for watching. Salamat sa inyong panood guys. Don't forget to follow and subscribe para updated kayo sa aking mga new upload. Thank you so much for watching. Bye everyone.